Hello, people of the earth. This is me, Brenaris, and for this video, I'm gonna share with you my 5 tips para mag-lose kayo ng weight. Actually, sa akin, 11 kilograms yung na-lose ko sa experience ko na ito. And para sa mga bago, or if you are new here, welcome to my channel! So guys, meron na akong prepare na note para hindi na ako kung saan pumunta na topic. So, diba, para dire-diretso tayo. So, ang aking first tip, maging consistent kayo sa sa sleep pattern nyo. So, if you know, 7 to 8 hours yung healthy na sleep hours. So, sa akin, sa experience ko, minimum ko lagi is 6 hours to 7 hours na sleep. So, yun yung lagi consistent ako nun. So, alam niyo naman guys, diba, pag puyat kayo, hindi kayo makakapag-perform ng maayos. So, mas maganda na ayusin niyo muna yung sleep pattern nyo or yung sleep nyo. And for my tip 2 is consistent kayo sa gagawin yung workout or exercise. So, para sa mga beginner dyan guys, mas maganda kung simulan nyo muna ng 10 minutes or 15 minutes na nag-exercise kayo. Kahit walking lang yan or jogging or running, at least consistent kayo. Tapos mag-set kayo ng plan nyo na, for example, 3 times a week or 4 times a week, ganun. So, pag mga advanced na kayo guys, kahit 1 hour na ang i-minimum nyo na exercise, tapos gawin nyo ng 5 or sa akin na, ang ginawa ko nun is, yung rest day ko is 1 day lang, every Sunday lang yung dati, or Saturday, ganun. Tapos 1 hour lagi yung minimum ko na workout hour. For my tip 3, i-increase nyo yung intake nyo ng fiber, more fruits and vegetables, tapos more lean protein ha guys, tapos less carbs. So guys, so sa akin, sa experience ko guys diba hindi ako kumain talaga ng rice noon. So in-eliminate ko yung rice. So hindi ko naman sinasabi na hindi maganda ang rice or nakakataba ang rice, pero para sa akin, yung iba yung pinagkunan ko ng source ng energy ko eh. So bali, ang pinagkunan ko ng source ng carbs ko is yung kamote, mais, oatmeal. So yun yung pinagkukunan ko ng aking yun yung ginawa kong carbs, which is, di ba yung carbs is source ng energy natin. So maganda pa rin na meron tayong carbs. Pero kung gusto nating pumayat, in moderate lang, limit lang natin yung mga carbs kasi mataas kasi sa calories yung carbs eh. And di ba increase yung fiber intake natin. So pag kain lang kayo guys ng more fruits at saka vegetables, kasi matataas yun sa fiber. Mas healthy yun, maganda yun. Kasi yung fiber, diba, good in digestion natin. Maganda siya. Tapos, pag kumain ng fiber, matagal tayo magutom. Lalo na samahan pa ng lean protein. So, yun, maganda talaga. Parang matagal talaga tayo gutumin nun. And then, yun, less carbs, more vegetables, fruits, less carbs, and lean protein. Tapos, iwasan natin guys yung mga fatty, mga oily at saka fatty foods kasi mataas din yun sa calories. Ganun. Pero okay lang naman kung paminsan-minsan, kung cravings nyo talaga, okay lang, kumain kayo. So for my tip number 4, avoid as much as possible guys. I-avoid nyo yung, actually ito yung pinaka-favorite ko, avoid nyo yung ultra processed foods. So paano ba natin masasabi na yung isang pagkain is ultra processed? So yung sa pagkakaalam ko lang sa mga nakikita ko lang sa mga research ko is 3 klase na category yung foods natin or preparation ng foods natin. First is the whole food, tapos meron tayong processed food, ultra processed food. So yung mga whole food,
Basta guys, i-research nyo na lang kung ano yung whole food, processed food, plus ultra. Basta doon tayo sa, kung pwede lang, iwasan nyo yung mga ultra processed foods kasi hindi talaga siya healthy and marami talagang sakit na nabibigay sa atin yung, yung ultra processed foods. Yun yung mga fast food, iwasan yung mga fast food, diba? Yung mga matatamis, yung mga chichirya, matatamis. Lalo na guys kung uminom kayo ng alak tapos naninigarilyo. Walang magandang maidudulot talaga yun sa inyo. Lalo kung gusto niyo talagang pumayat, yun, try nyong iwasan na talaga yun. My last tip guys, for number 5, ang last tip ko is, drink your water. Ano guys, uminom kayo ng tubig. Depende kasi yan eh. Example sa akin kasi, yung madami talaga akong uminom ng tubig. Ang everyday ko na intake ng water intake ko is 3 to 4 liters per day talaga ako. Pinaka-minimum ko is 2.5 liter. Ganun talaga ako uminom kasi di ba nagra-running ako. So kailangan ko rin na bumalik sa katawan ko yung kailangan ko rin ma-hydrate ulit. So marami talaga akong uminom ng tubig. Tapos guys, kung yung sinasabi kong uminom ka ng maraming tubig, wag isahang inom lang. Dapat i-distribute nyo yun within the day. So for example, plan nyo uminom ng 2 liters per day. So yung 2 liters per day is ihahatiin nyo siya sa pag-inom. For example, pagising nyo ng umaga, uminom ka ng tubig. Tapos pagka mga alas 10, ganun, merienda nyo, snacks, tubig. Pag lunch, tubig. Merienda, tubig. Dinner, ng tubig. Tapos bago matulog, kahit konti na lang na tubig. Basta yung 2 liters na yun, mahati-hati nyo doon sa isang araw. Huwag nyong laklakin guys, kasi nasabi ko na ba sa isa kong vlog ata na di ba may tinatawag tayo na water intoxication. So para ito lang guys, yung alam ko lang talaga sa water intoxication. Kasi di ba pag ininom mo ng mabilisang inom yung tubig, based sa mga nare-research ko or napapanood ko, correct nyo din ako kung or research din kayo, or sa mga health expert dyan na nanonood, please correct nyo din ako kung mali. So bali, ang alam ko dyan guys is, yung water intoxication, nangyayari yan pag diba sobrang dami natin uminom ng tubig. Tapos yung katawan natin, meron tayong tinatawag na sodium, or yun yung asin sa katawan natin, which is sodium or electrolytes. Ganun guys. So meron yun sa katawan natin at sa brain. So di ba, yung pag umiihi tayo, or pinagpapawisan, or kung ano pa yung, di ba, nawawalan tayo ng tubig sa katawan, parang paunti-unti. Gano'n lang pag umihi. Sumasabay doon yung sodium or yung sodium sa katawan natin, or yung asin sa katawan natin. So bumababa yung electrolytes natin sa katawan. Kasi kung magkadikit siguro yun yung water tas yung sodium, gano'n. Tapos the more na sabihin natin na di ba uminom ka lang ng tubig, so yung iniinom natin na tubig wala naman yung asin or wala naman yung sodium, di ba? So pag lagi lang tayo uminom ng tubig, inom na tayo ng inom, ang nangyayari dyan, nakukulangan tayo ng asin-asin sa katawan natin ng sodium. So ang meron din tayong sodium sa utak natin na parang kailangan din nila ng tubig. So for example, naputol, nakakainis, kanina pa ako salita naputol pala yung yung video. So saan na nga tayo? Yung sa sodium, di ba, sa brain. So pag kulang na yung sodium sa katawan natin, yung sodium dito sa brain natin is kukunin yung tubig dito sa katawan natin. Aakyat sila sa brain. Tapos ang mangyayari niyan guys, mag-expand yung brain natin kasi syempre na ng tubig eh. So yun yung nagkakaroon ng water intoxication. Tapos ang malala pa nun guys, pwedeng mamatay yung isang tao pag ganun. Kaya hindi maganda na, hindi advisable na isang lagukan lang yung pag-inom nyo ng tubig. And for my bonus guys, last ko is yung my bonus ako guys, or advice na lang din is mag-set kayo sa weekly plan nyo or weekly meal plan nyo ng cheat day, ganon.
Kasi maganda pa rin na, kasi parang pag puro na lang healthy, lalo na sa mga bago lang, hindi sila magiging consistent or mawawalan sila ng gana kasi puro lang healthy, boring, ganun. So kailangan, kung gusto niyo guys, para maging consistent kayo at saka at least 'di ba maano niyo pa rin yung mga cravings niyo, hindi talaga matotally na na feeling nyo restricted kayo sa mga pagkain. Kainin nyo pa rin yung mga cravings nyo, yung mga gusto nyo kainin na true sa cheat day, gano'n. Kasi diba, for example sa akin, yung cheat day ko nun is Saturday tapos Sunday. Diba dapat nga isang araw lang yung cheat day nyo, ako minsan dalawa, gano'n. So, ang ginagawa ko noon guys, Monday to Friday, so kakain ako ng healthy. Pagdating ng Saturday or Sunday, dun ako kakain ng mga gusto kong kainin, yung mga kinikrave ko, or yung mga kung ano-ano, yung mga unhealthy, dun ako kakain. Pagka next day, ganun, babawi lang ulit ako, parang babalik ulit ako sa pagiging healthy na nag-exercise, kakain ng mga healthy ulit, gano'n. So guys, para sa mga bago huwag niyong isipin na porket kumain kayo ng unhealthy, is mawawala na kayo ng gana na i-continue, na feeling nyo nasira yung progress nyo, gano'n. Kasi part lang din naman yun ng journey nyo eh. Hindi naman lagi na puro lang healthy, diba? So, depende pa rin yun talaga sa mindset ng tao. Tapos guys, doon din yun magkakatalo eh, sa mindset din talaga ng tao. Kung gusto nyo talaga na pumayat at maging healthy, yun. Malilesin nyo talaga yung mga pagkain na mga unhealthy. Dapat yun yung mga hindi dapat kainin. Yung hindi maganda sa katawan. So, di ba, kailangan din natin ng mga kailangan din natin ng cheat day para maging consistent lang tayo. And alam ko sa mga bago lang, so sa mga nagsisimula pa lang at sa gustong i-try guys, alam niyo yun yung mahirap sa una. Sa una lang yung mahirap talaga, pero promise pag nasimulan nyo na at saka naging consistent kayo, makikita nyo yung result at gaganahan talaga kayo na ipagpatuloy yung nasimulan nyo, pagiging healthy, gano'n. At saka kung makikita nyo rin yung pagpayat nyo, gano'n. Sa una kasi, marami talagang mangyayari dyan. Marami kayong mararamdaman na bago, gano'n. Di ba yung iba? Sorry. Di ba yung iba, after ng exercise nila, gutom na agad sila. So, ang maganda dyan guys, i-take nyo na yung advantage. Hindi porket na nag-exercise kayo, is ang mindset nyo, kakain na kayo ng mga fast food, deserve nyo kumain. Hindi. Kung gusto nyo talaga pumayat, kumain kayo ng mga healthy. Lagi na lang ako sinasabi kong healthy. So, ano ba mga healthy? Yung mga gulay, fruits, ganon, mga whole grains, mga ganon, less na mga trans fats, mga fat food, less na mga junk food or ultra processed, ganon. Kasi kailangan, yung signal ng katawan natin na kailangan nila ng nutrients, na lalo pag after ng exercise na nagutom, ganon. So take advantage natin yun, kumain tayo ng mga, i-replenish natin yung maayos yung katawan natin through foods, diba? And yun lang guys, sana may mga natutunan kayo sa aking pinagsasasabi. And guys paalala lang ulit, mas maganda pa rin consult kayo sa mga health experts, sa mga professional health professionals, ganun, doctor, mga nutritionist, kasi sila pa rin talaga nakakalam ng katawan nyo, ganun. So ako, ulitin ko lang, disclaimer, hindi ako doctor, hindi rin ako nasa medical fields, hindi ako health expert, yun. So based lang yun sa experience ko at sa mga nare-research ko, ganun guys. So kailangan nyo pa rin gawin yung research yung ganun. Manood kayo ng mga do your own research muna guys. And yun lang, sana ma-inspire kayo and ma-motivate kayo through this video. So yun guys, kung may mga comment kayo or may mga tanong, comment down below and try natin sagutin yan. Thank you for watching and I hope to see you on my next vlog or video. And ano lang guys, one step at a time, kaya nyo yan.
Stay safe and healthy. Bye-bye. Thanks for watching.